Si Senator Jinggoy Estrada ay isang prominenteng personalidad sa politika at showbiz sa Pilipinas. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pagkakadawit niya sa ilang matitinding kontrobersya na hanggang ngayon ay bahagi ng kanyang pangalan at maging ang mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng kanyang yaman. The Philippine Showbiz List presents How Rich is Senator Jinggoy Estrada? Ang actor-politician na si Jose Pimentel Ejercito Jr. ay pinanganak noong February 17, 1963. Siya ang panganay na anak ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada at ang politician-physician na si dating Senadora Luisa Loy Pimentel Ejercito. Mula pagkabata, lumipat si Jinggoy sa Estados Unidos kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid, matapos maghiwalay ang kanilang mga magulang sa loob ng 18 years. Natapos si Jinggoy ang kanyang primary at secondary education sa Ateneo de Manila University at nagtapos ng kursong AB Economics sa University of the Philippines, Manila. Binigyan din siya ng Honorary Doctorate in Humanities noong 2007 ng Laguna State Polytechnic University. Showbiz career. Bilang anak ni Erap, hindi na nakapagtataka na lumaki si Jinggoy sa mundo ng kamera at politika. Sa kabataan pa lamang niya, madalas na siyang makita sa mga aktibidad sa showbiz kasabay ng pagsikat ng kanyang ama bilang isa sa mga pinakatanyag na aktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pinasok ni Jinggoy ang industriya ng pelikula noong dekada 80 at 90. From spotlight to politics. Kasabay na kanyang pag-arte sa harap ng kamera, sabay ring humakbang si Jinggoy sa entablado ng politika. Noong 1988 sa edad na 25, si Jinggoy ay nahalal bilang Vice Mayor ng San Juan. Habang nasa posisyong ito, sabay niyang tinapos ang 4 na taong pag-aaral ng abogacya sa Lyceum of the Philippines University. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Vice Mayor, si Jinggoy ay tumakbo at nahalal bilang Mayor ng San Juan noong 1992 sa edad na 29. Matapos ang kanyang termino bilang alkalde, tumakbo si Jinggoy sa Senado at nahalal noong 2004. Noong 2010, muli siyang nahalal para sa kanyang ikalawang termino. Sa panahong ito, nagsilbi rin siya bilang Senate President pro tempore, ay ikalawang pinakamataas na opisyal ng Senado. Controversy and imprisonment. Sa pinasok na mundo ng politika, ang pangalan ni Jinggoy ay hindi nakaiwas sa matinding kontrobersya. Noong 2001, inaresto siya kasama si Erap sa kanilang bahay sa San Juan dahil sa kasong plunder sa ilalim ng anti-plunder law. At noong 2003, si Jinggoy ay pinalaya sa piyansa matapos ang halos 2 taong pagkakakulong. Noong 2014, nadawit naman si Jinggoy sa Priority Development Assistance Fund of PDEF scam, kung saan inakusahan siyang tumanggap ng milyon-milyong piso mula sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles. Siya ay kinasuhan ng plunder at graft at pansamantalang ikinulong. Gayunpaman noong 2021 na-dismiss ang ilang kaso at noong December 2024 tuluyang napawalang sala si Jinggoy sa kasong plunder. Noong 2022 matapos ang kanyang pagkakakulong at paglilinis ng pangalan, matagumpay na nakabalik si Jinggoy sa Senado. Wealth in the Shadows of Scandal. Sa mahabang panahong panunungkulan sa gobyerno, si Jinggoy ay hindi lamang nakilala bilang isang aktibong mambabatas at dating alkalde ng San Juan, kundi bilang isa rin sa mga halal na opisyal na may malaking naitalang yaman. Ayon sa kanyang mga isinumiting Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang yaman sa loob ng ilang taon. Noong 2007, iniulat na nasa humigit kumulang 83 million pesos ang kanyang net worth. Ngunit pagsapit ng 2012, ito ay tumaas sa 193.6 million pesos at nanatiling mataas noong 2013, kaya't isa siya sa 5 pinakamayayamang senador sa panahong iyon. Sa kanyang SALN, idiniklara ni Jinggoy ang ilan sa mga sumusunod na ari-arian. Mga condominium units sa Metro Manila, isang mamahaling bahay at lupa sa Corinthian Hills, Quezon City, mga lote sa San Juan, Loyola Heights at Lipa City, malalaking halaga ng cash investments na umabot sa 119 million pesos noong 2012 at iba't ibang negosyo at investment portfolios, bagamat hindi palagi detalyado sa kanyang SALN. Noong 2013, inamin din ni Jinggoy ang pagpapatayo niya ng isang bagong bahay sa loob ng Wakwak Subdivision sa Mandaluyong City na tinatayang nagkakahalaga ng 120 million pesos. Pero ipinaliwanag ni Jinggoy na kasama ang kanyang Wakwak property sa 2012 SALN niya. Ito raw ay nakasulat sa ilalim ng kategoryang investments na umabot sa halagang 122 million pesos. Sinabi din niyang naibenta nila ang kanilang bahay sa Green Hills sa halagang 100 million pesos noong 2011. Ito nga raw ang ginamit niya sa pagbili ng property sa Wakwak. Noong 2014,
Inilabas ng Anti-Money Laundering Council ang isang ulat na nagsasabing si Jinggoy ay mayroong tinatayang 238.6 million pesos na hindi dineklarang yaman mula 2006 hanggang 2012. Bagamat walang opisyal na negosyo na nakarehistro sa kanyang pangalan sa SALN, maraming negosyo ang konektado sa kanyang pamilya. Kabilang sa mga interes sa negosyo ni Jinggoy ang mga kumpanyang SENJI Corp., Lucky J4J Resto Inc., HK Choice Inc., Choi Palace, Quick Choi at JELP Real Estate Development Corp. Na nagtatag mula 1998 hanggang 2010. Samantala, si Jinggoy may financial interest sa maraming kumpanya na may kinalaman sa management consultancy, maintenance sa makinarya, real estate, mga restaurant, trading at lending, pati na rin sa construction kung saan siya at ang kanyang asawa ay mga stockholder. Jinggoy in the Flood Control Fund Controversy. Muling nakaharap ngayon si Jinggoy sa panibagong kontrobersya dahilan sa pagkakaungkat na di umano'y may kinalaman sa korupsyon ang yamang tinatamasa ng kanyang pamilya. Ito ay matapos masangkot siya sa maanumalyang flood control project. Sa pagharap ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa House of Representatives Infra Committee hearing nitong Martes, September 9, 2025, sinabi niyang bukod sa government officials at congressman, may mga senador din umanong sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. At isa nga sa kanyang pinangalanan si Jinggoy. Agad naman naglabas ng pahayag si Jinggoy para itanggi ang aligasyon sa kanya. Para patunayang wala raw siyang kasalanan, hinamon niya si Bryce sa mailalim sa lie detector test para malaman ng taong bayan kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!